Noong July 19, 2013, ang mundo ay kasalukuyang nakaranas ng storm wind noong ang pelikulang The Conjuring ay ipinalabas. Batay ito sa isang tunay na sangkawan ng kwentong inilarawan sa totoong buhay ng The Real Life Haunting of the 14-Room Farmhouse. Ang pamilya ng magulang ay nanirahan noong 1970s at ang tulong na natanggap nila mula sa paranormal expert na sina Ed at Lorraine Warren. Ngunit ang totoong kwento sa likod ng pelikula ay mas madilim kesa sa ginawa ng Warner Brothers, na kahit ngayon, ang magulang ay naniniwala pa rin na ang demonyo na nagparamdam sa kanila ay naghihintay pa rin para sa susunod na pamilya na dumating. Ngayon, ating pag-usapan ang totoong kwento sa likod ng The Conjuring. Noong January 1971, sina Roger at Carolyn Perrin ay bumili ng isang farmhouse sa labas ng Harrisville, Rhode Island sa paghahanap ng isang tahimik na paraan ng pamumuhay. Ang 200-acre farmhouse ay itinayo pa ng higit sa 200 years na ang nakalipas, noong 1736, at noon ang pinangalanan ng mga lokal bilang Old Arnold Estate. At sa bahay na ito, ang pamilyang Arnold ay bumuo ng 8 henerasyon ng kanilang pamilya, at sa buong hindi kapani-paniwalang nakaraan, maraming naganap na karumal-dumal at hindi kapani-paniwalang pagkamatay doon. Si Miss John Arnold, ang matriarch ng The Arnold family, ay nagpatiwakal sa mga pag-aari na ipinanganak noong huling bahagi ng ika-18 na siglo. Habang isa sa mga farmhands ay sexual na sinalakay at pumatay ng 11 taong gulang na si Prudence Arnold sa loob ng bahay, habang isa pa sa kanyang henerasyon ay nagbigti sa atik. At 2 tao ang namatay sa creek na tumatakbo sa buong haba ng ari-arian ng Arnold Estate property. Ang pinakahuling pagkamatay sa site ay ang 4 na individual na misteryosong namatay mula sa pagyelo noong ika-20 siglo. Nang ibigay ng nakaraang may-ari ang mga susi sa ika-9 ng Enero, ito ay nag-iwan ng isang payo lamang bago umalis. Panatilihing bukas ang mga ilaw sa gabi. Nagulat at nagkaroon ng takot, pero napaisip na ito ay isa lamang biro. At kalaunan ang mga magulang kasama ang kanilang 5. Ang bahay na ito ay nagkaroon ng isang madilim na nakaraan ng pagpatay, panggagahasa at pagpakamatay, na kung saan ay nakalimutan na ng banggitin nung nilagdaan ang mga papeles. Ang mga walis na nagsisiwalaan at pumabalik na lamang bigla sa kani-kanilang mga pwesto. Mga pagbukas at pagsara ng mga pinto, mga dumi na kahit kakalinis lang ni Caroline, ay tila ba ito'y bumabalik. At minsan naman ay meron siyang naririnig na tunog ng mga pako sa may kusina. Minsan, lahat tila ba ito ay lalaking espiritu. At meron din namang isa na kung saan ay sila ay hinahalikan bago matulog. Noong una, parang wala lang nangyayari at tila ba ay nasanay na ang mga ito sa naturing espiritu. Hanggang sa kasamaang palad, ang mga espiritu na ito ay naging katakot-takot at naging parang demonyo. Isang gabi, si Andrea na mayroong sariling kwarto ay nagulat sa kanyang nakababatang kapatid na si Cindy, na nagsasabing meron siyang naririnig na mga tinig na nagsasabing, "There are 7 dead soldiers in the walls." At simula noon ay nagsiwalaan na rin ang mga kaibigan nilang mga espiritu. Nakaraan ang 6 na buwan sa kanilang paninirahan sa bahay na yon. Ang mga bata ay naglalaro ng hide and seek at napagdesisyonan ni Cindy na magtago sa isang wooden box na merong takip, pero ang wooden box na ito ay walang lock sa mga takip nito. Nakalipas ang ilang minuto na si Cindy, na hindi rin naman siya mahanap ng kanyang mga kapatid, naisip niya yon ang bagay na yon. At lumabas na lamang si Cindy sa kahon, ngunit nung tinulak niya ito, ang takip ay tila bang merong nakapatong sa mga takip nito, na kung saan ay hindi na mabuksan ni Cindy ang kahon at hindi na siya makalabas. Walang mga butas ang kahon at si Cindy ay unti-unting nawawalan ng hininga. Nakalipas ang 20 minuto na pagsisigaw at pagtutulak ng takip,
habang umaasa na maririnig ito ng kanyang mga kapatid. Napansin ni Cindy na walang sino man ang nakapansin sa kanya. At nung dumating ang kanyang kapatid para hanapin si Cindy, binuksan niya ang kahon at natagpuan si Cindy na nakahiga, umiiyak at parang nawawalan na ng hininga. Nagsasabing tila ba siya ay sinadyang patayin ng espiritu. Si April, ang pinakabunso sa Perrin family, ay nakipagkaibigan sa isa sa mga kaluluwa na nagpakilalang si Oliver Richardson. Ang buong akala lamang ni April na si Oliver ay isa lamang kathang-isip na kaibigan. Si Oliver at si April ay palaging nag-uusap sa kanilang chimney at nang di kalaunan, dumating ang panahon na ang nagpakilalang espiritu na si Oliver ay bigla na lang nawala at kahit na kay April ay di na nagparamdam ulit. Maari kaya na ang nagpakilalang si Oliver na kanilang kaibigan ay naging isang masamang espiritu? Sabi ni Andrea na ang buong Perrin family ay nagkaroon ng takot sa nagbebenta ng bahay dahil sa di umanong ayaw nito na sila ay pumunta sa ilalim ng bahay. Pero si Roger ay naging matatag at naging matapang at ito ay bumaba sa kadahilan na ang kanyang inayos ang kanilang heater dahil ito ay nasira. At nang siya ay bumalik, palagi niyang sinasabi na noong andun siya sa ilalim ay tila bang merong sumusunod sa kanya na parang amoy ng nasusunog na katawan na nagmamasid sa kanya. Pero hindi lang yun. Tuwing 5:15 ng umaga ang buong pamilya ay nagigising dahil sa isang amoy ng nadudurog na katawan sa loob ng bahay. At ito ay minuto lamang tumatagal at bigla na lang nawawala. Si Caroline ang mas may pinakamalalang naranasan sa kanila dahil tuwing nagigising ito sa gabi, sa pagkadilat nito ng kanyang mga mata ay ang una niyang nakikita ay pugot na ulo ng isang babae na nakalambitin sa kanyang kwarto. At nararanasan niya rin minsan ang pananakit sa kanyang mga binti na tila bang may mga markang dugo sa kanyang mga binti. At sabi pa ng kanyang pamilya, nakagagawan raw ito ng isa sa mga demonyong naggagambala sa kanya. Ika pa nga ni Andrea na ang espiritu na nagparamdam ay tila ba'y kinukuha niya ang pagiging ina sa loob ng pamamahay na iyon. Si Caroline naman ay hindi tinitigilan ng mga demonyo at siya ay binabalibag at pinapaparusahan at sinasaktan ng mga ito ay na iyon. Sa kadahilanang gusto nilang malaman kung ano ang dahilan sa mga nagpaparamdam sa loob ng pamamahay at nang di kalaunan ay ito ay kanilang natuklasan. 8 henerasyon na ang napagsilbihan ng bahay na iyon bago pa man dumating ang mga Perrin. At marami sa Arnold family ang sumapit ng karumal-dumal na pagkamatay sa bahay na iyon. Si Miss John Arnold, 93 years old, ay nagbigti sa mismong bahay na iyon. Isa lamang siya sa mga tao na nagpakamatay sa bahay na iyon. Si Johnny na isa sa kanilang pamilya ay nagbigti sa kanilang attic. Prudence Arnold naman ay 11 taong gulang lamang nang ito ay ginahasa at pinatay sa loob ng bahay. Ilang taon ang nakalipas, 4 naman na kalalakihan ang napatay sa compound ng bahay na iyon. Sa kadahilanang ang mga ito ay namatay dahil sa lamig na tila ba sila ay naging yelo. There are 7 dead soldiers on the walls. Ito ba paghahanap ng tulong? At gusto man nila lumipat ngunit wala na silang panggastos at mas pinili na lamang manatili sa bahay na iyon. Isa sa kanilang family friend ay nilapitan sina Ed Warren at Lorraine Warren upang humingi ng tulong. Si Ed Warren ay isang veterano sa World War II at isa ding pulis na naging demonologist sa kadahilanan na ang kanyang asawa na si Lorraine ay nagsasabi na ito ay nakakapag-communicate sa mga masasamang espiritu. The New England Society of Psychic Research, ang pinakalumang ghost hunting organization sa England, ay itinatag ng Warrens noong 1952. Pagkatapos nilang maimbestigahan ang Amityville hauntings ay sila ay nagkaroon ng reputasyon. Noong nasa loob na si Lorraine ay agad tumungo sa stove at tinakpan ang kanyang mga mata at sinabi, "Meron akong karumal-dumal na presensya na nararamdaman sa bahay na ito." At ang kanyang pangalan ay si Bathsheba. Si Bathsheba Sherman ay ipinanganak sa pamilya ng mga Thayer
at sa kalaunan ay naging asawa si Hudson Sherman. Ang dalawa ay matahimik na namamahay malayo sa Arnold Estate. Si Bathsheba ay mayroong 4 na anak at ang 3 sa mga ito ay namatay na. Ayon nga sa investigasyon na ang kanyang sanggol ay natagpuang may saksak sa kanyang ulo gamit ang mga karayom. Ika nga noong siya ay namatay, ang kanyang mga dugo ay naging mga bato at siya ay inilibing kasama ang kanyang mga karayom na ginagamit sa pagtatahi. Si Ed at Lauren ay palaging pumupunta sa bahay na iyon at tumigil lamang ito nang sila ay pinilabas ni Roger sa kadahilanan na ang isang pagkakamali sa kanilang pagtawag sa espiritu. Dahil si Lauren ay sinubukang makipag-usap sa mga espiritu na nasa loob ng bahay na iyon na naging dahilan ng pagsanib kay Caroline at nagsalita ng mga salita na tila bang walang nakakaalam ng kanyang mga sinasabi. Ika pa nga ni Andrea ang mga boses na iyon ay hindi nanggaling sa kanya at bigla na lang umangat ang silya na kinaupan at hindi na nakipag-ugnayan ang mga ito. Dumating na nga ang kinahihintay na ang Perrin family ay lumipat ng bahay at umalis noong 1980 at simula noon ay tumigil na nga ang paggagambala sa kanila. Ayon pa nga sa kay Andrea na mas pinalala lang ng mga Warrens ang mga pangyayari at paggagambala sa kanila. Ika pa nga ni Andrea, hindi si Bathsheba ang may dulot ng paggagambala sa kanila. Sa kadahilanang si Bathsheba ay isa lamang resulta ng pangungutya at maling mga husga at ang mga ito ay nagdulot ng kanyang pagkatiwakal. Ayon sa kasabihan, nasaksihan mismo ng kanyang asawa na si Bathsheba ay nakikipag-usap sa isang demonyo at nagsasabing ito ay tapat sa kanya bago ito umakyat sa puno at nagpatiwakal noong 1849. Sa kadahilanan na ang mga nakasulat sa headstone ni Bathsheba ay ito ay namatay noong May 25, 1885 at salungat sa mga kwento ng kanyang pagkamatay noong 1849. Ayon pa nga kay Andrea na ang may tunay na may pakana sa mga pangyayari ay hindi si Bathsheba kundi si Miss John Arnold, ang babaeng nagpatiwakal noong 1797. Minsan pa nga nasambit ni Andrea sa interview, a stroke claimed Bathsheba's life in 1885, but in 1797, Miss John Arnold did hang herself there. She had just lost her spouse and was 93 years old. Ayon pa nga kay Andrea na ang tunay na dahilan ng paggagambala sa kanila ni Miss John Arnold ay sa kadahilanan na gusto nito na siya ang magtatayong bilang isang nanay sa loob ng pamamahay at gagawin ang lahat upang makuha ang posisyon na ito kay Caroline. Sa tingin nyo, si Bathsheba ba talaga ang may pakana sa mga pangyayari? Totoo ba ang mga nangyari sa loob ng bahay na iyon? At nag-aantay pa kaya ang mga nakatagong espiritu sa pamamahay na iyon upang manggambala na naman sa susunod na pamilya na titira doon?